Si Josh ito. Sa episode ng The Infographic Show, tatalakayin natin paano kung may modernong bomber sa D-Day. Ginagawa na naman natin ito. Unang senaryo. Si Hans, isang karaniwang Hermanong sundalo na likha ng hindi malikhay na manunulat, ay nakaupo sa shell-shock na konkretong bunker na nakatanaw sa Omaha Beach. Katatapos lang ng alas 6 ng umaga noong Hunyo 6, 1944. Katakatakas lang niya mula sa impyerno sa lupa, mga bombang inihulog ng libu-libong eroplano at malalakas na pambobomba mula sa dagat na naririnig pati sa kabila ng channel sa Inglaterra. Duguan pa rin ang kanyang mga tainga, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero sa kung anong paraan, buhay pa rin siya. Buong-buo pa rin ang kanyang MG-42 at paparating na ang mga Amerikano diretso sa kanyang linya ng putok. Siguro hindi na ganoon kasama ang lahat, kaso biglang nadilim ang kanyang mundo. May ataking dumaan mismo sa siwang ng bunker niya sa sobrang eksakto para bang may sarili itong zip code. Ibinagsak ito mula sa B-1B Lancer na may 75,000 libra ng pampasabog. Bawat sandata ay ginagabayan ng GPS at tumatama sa loob ng ilang talampakan mula sa target. Ang Lancer ay lumilipad ng napakataas kaya hindi ito naabot ng kahit alinmang flak gun sa Atlantic Wall, kasama na ang 88mm Flak 36 na may abot na 26,000 talampakan kahit sa pinakamagaling nilang araw. Iyan ang hindi komportableng katotohanan sa pagdadala ng modernong bomber noong 1944. Malamang demonstrasyon lang ito, hindi totoong labanan. Ang pinaka-sopistikadong air defense radar ng militar ng Alemanya noong 1944 ang Würzburg ay gumagamit ng mga frequency na para sa mga modernong electronic warfare suite ay parang ingay lang sa background. Dahil sira ang radar, mapipilit ang umasa na lang ang German flak gunners sa optical na pagsipat. Kailangan nilang makita ang eroplano, marinig ito at subaybayan gamit ang kanilang mga mata para magkaroon ng tsansang tamaan ito. Suwerte na lang kung magawa nila yon. Ang biisabi na lumilipad sa 40,000 talampakan ay hindi na kayang abutin ng anti-aircraft gun sa Atlantic Wall. Kumusta naman ang radar detection ng Würzburg? Wala nang silbi yon kung gumagana ang electronic countermeasures ng eroplano. Kaya Hans, hindi niya narimig o nakita itong dumarating. Walang sinuma nung 1944 ang makakarinig o makakakita nito. Pero yan ang madaling bersyon. Isang pasada lang, nagkaroon ng bagong bentilasyon ang Atlantic Wall sa mga lugar na iniutos ni Eisenhower. May isang tao sa England na nakatanggap ng napakaikling after-action report. Nakakainip. Gawin nating mas kapanapanabik. Bago tayo mag-umpisa sa ating makatwirang senaryo, alam ko iniisip niya lahat. Mukhang hindi pa ito naiisip ng mga manunulat tungkol sa time travel na video. Paano ba nilalagyan ng fuel ang eroplanong ito? Sino ang nag-pre-flight check ng vis-a-vis sa butihing England? Nasaan ang maintenance crew? Saan ang gagaling ang mga GBU-38 JDAM? Kasi tandaan, GPS guided ang mga iyon at wala pang GPS satellites noong 1944. Sino ang nagmo-monitor ng flying hours ng mga turbofan engine? Alam ba ng aircrew kung pumapatay sila ng Nazi? May plano ba silang mabuhay kung bumagsak sila sa sinakop na Pransya? Siguradong tatanungin ng mga Aleman sa checkpoint kapag nakita gamit nila, di ba? Oo, bale, wag na lang natin pansinin tulad ng dati. Kung mahilig ka sa logistics, mag-like at subscribe ka. Sabihin sa comments kung gusto mong ituloy namin ang ideya na paano kung isang UPS driver lang ang nag-deliver ng mga package noong Siege of Stalingrad na pinag-uusapan namin sa writer's room. Para sa senaryong ito, ang biisan na ito ay fully armed, puno ng gasolina at maayos ang GPS kasi sinabi namin. May tagapag-ayos na si Dave sa parang sa England na ginawa ang lahat para mapagana ang bomber kaya't nagpapasalamat tayo sa kanya. Kumawi at magpasalamat kay Dave. Ngayon, punta na tayo sa mga nakakatawang senaryo. Tinatawag itong bone ng may pagmamahal dahil B1 lang ito na binaybay ng walang gitling. Ang Rockwell B1 Lancer ay may habang 146 na talampakan. Gumagana ito gamit ang 4 na General Electric F101 afterburning turbofan engines na bawat isa ay may 30,000 pound na thrust at nakakabot ng Mach 1.25. Kayang magdala ng hanggang 75,000 pounds ng armas ng B-1B sa 3 internal weapons base. Halos 10 beses ang kapasidad ng bomba kumpara sa B-17 Flying Fortress. Ang actual na bomber ng 8th Air Force sa Normandy nung umaga na yon. Astig, di ba? 2 piloto ang kumukontrol sa eroplano. Isa pang crew na binubuo ng 2 tao ang gumagawa ng karamihan sa targeting mula sa cockpit na parang video game na dinisenyo ng mga taong halatang sumobra sa pagdidisenyo. Ang isang aircrew na may malaking firepower, walang pumipigil sa kanila at puno ang tangke ng gasolina sa sinasakop na France noong 1900 at 44 ay may ilang agarang pagpipilian.
Halimbawa, nakita ng Biisa ang German U-boat sa channel at may naisip ang weapons officer. Nakataon na may dalang 84 Mark 62 Quick Strike Naval Mines ang bone sa tiyan nito, mga 500 pound na bottom mines na may kasamang magnetic at seismic sensors. Dinisenyo ito para matukoy ang hull signature ng dumadaang sasakyang dagat at sumabog base dito. Noong 1944, walang alam ang mga German U-boat sa teknolohiyang ito at wala silang panlaban. Hindi rin nila may paliwanag sa superior nila sa Kriegsmarine kung bakit naging problema ang sahig ng dagat sa ilalim nila. Ang Biisa ay nagkakalat ng mga mina sa kalahating milyang bahagi ng channel sa isang pasada tapos bumabalik sa Inglaterra. Sa ilalim ng dagat, ang crew ng isang U-boat ay malapit na makaranas ng malalim na karanasang teolohikal. Ang isa pang opsyon, ang swept-wing Biisa na inatasang maglinis ng dalampasigan ay lumalapit sa taas ng mga dune para ipakita ang tagpong yon. Habang dumadaan ang Biisa, sabay-sabay na naranasan ng bawat sundalong Aleman sa mga talampas, bawat sundalong alyado sa isang landing craft at humigit kumulang 340 baka sa isang French dairy farm na 2 milya sa kahabaan ng baybayin ang tinatawag ng mga pisiko na makabuluhang pressure event. Malinis na ang dalampasigan pero hindi pa ang dairy farm. 3 siglo ng tradisyon ng paggawa ng keso ng mga Norman ang nagtapos noong 0605 ng Hunyo 6, 1944. Walang nakaalam kung bakit hanggang isang historiador noong 2003 ay nakakita ng nakakalitong tala sa ledger ng Bukirin. Ang huling option ay tinawag nating Berlin Temptation. Isang aircrew na walang limitasyon sa misyon at may real-time na impormasyon sa lokasyon ng mataas na pamunuan ng Aleman ay tumingin sa mapa ng Europa at nagka-ideya. Babalikan natin yan mamaya. Senaryo 2 panahon na para magtakda ng tunay na limitasyon, tiyak na dami ng armas at mga problemang hindi naluta sa aktual na operasyon ng mga alyado. Dahil dyan nagtatagpo ang isang eroplano mula sa hinaharap at ang mga limitasyon ng kung ano lang talaga ang kayang gawin ng isang eroplano. Sa umaga ng Hunyo, 6 na paralisa ang tugon ng mga Aleman sa paglapag sa Normandy, hindi dahil sa bomba kundi sa kalituhan. Si Field Marshal Erwin Rommel ay nasa Alemanya para sa karawan ng kanyang asawa. Ang mga reserbang panser na maaring nagtulak sa mga alyado pabalik sa dagat ay hawak ni Hitler at walang naglakas loob na gisingin siya hanggang halos tanghali. Utos na huwag istorbohin ang Führer tuwing umaga. Sanay na ang Wehrmacht sa pabago-bagong ugali niya, kaya mas pinili nilang sundin ang patakarang iyon kaysa pigilan ang pinakamahalagang amphibious invasion sa kasaysayan. Ang estruktura ng pamunuan ng Aleman ay nakasentro. Ang punong himpilan ng ika-7 hukbo ay nasa Le Mans at ang punong himpilan ng ika-84 na corps ay nasa St. Louis. Noong 1944 ang pagsira sa punong himpilan ay pagsira sa gusali, radyo, opisyal ng staff at mapa na magkakasama. Ang Bisabi ay kayang magdala ng bunker busters, 4,200 libra na bomba na kayang tumago sa maraming palapag ng pinatibay na konkreto bago sumabog. Hindi kailangang walang proteksyon ang gusali, basta umiiral ito. Tinamaan ang St. Louis ng alas 7 ng umaga kaya nawala ng komunikasyon ang ika-84 na corps sa oras na pinakakailangan nilang kumilos. Ang mga Panzer Division na naghihintay ng pahintulot para gumalaw ay hindi ito makukuha dahil ngayon wasak na ang lahat ng linya ng teleponyo. Ito ang tinatawag na swerteng tagumpay. Ang resulta na malamang ipinagdasal ng mga tagapagplano ng alyado noong inaprubahan nila ang halos 14,700 operational sortie sa D-Day. Kailangan dito ng real-time intel kung saang gusali na roon ang bawat kumander dahil madalas lumilipat ang mga punong himpilan at bumiyahe ang mga kumander. Sinadyang ikalat ang German Command Net dahil ilang linggo nang binobomba ng Allied bomber ang infrastruktura ng Pransya. Sa mga target na nakapirming infrastruktura na may alam na koordinado, sapat na ang JDAM. Ang mahalaga na lang ay kalidad ng intelihensya, hindi na ang paghahatid ng armas. Kayang ipasok ng B-1 ang bomba sa isang bintana kapag perpekto ang kondisyon. Kung ang tamang general ang naroon sa tabi ng bintana ng alas 7 ng umaga, ika-6 ng Hunyo, yan ang variable na di kayang kontrolin ng anumang armas. Kung umubre ito, guguho ang armored response ng mga Aleman sa ilang oras o kahit isang araw. Kung hindi, basta sinira ng B-1 ang ilang gusali sa Pransya ng eksakto. Hindi ito pinansin ng burokrasya ng mga Aleman, ngunit nakakainis para sa dating mga nakatira roon. Senaryo 3. Ito ang pinakamatibay na senaryo para maintindihan kung bakit kailangan mong malaman ang nangyaring mali nung umaga ng ika-6 ng Hunyo. Ang totoong plano ng Allied ay nagpapatawag ng ilang daang B-24 at B-17 na bobomba sa mga posisyon ng Aleman sa likod ng beachhead ng libu-libong bomba bago ang HR.
3 bomba lang ang tumama malapit sa dalampasigan. Naantala ng crew ng ilang segundo ang pagbagsak para maiwas ang tamaan ang mga landing craft. Natakpan ng ulap ang kanilang palatandaan, kaya karamihan ng bomba ay bumagsak sa bakanteng sakahan sa Pransya. Ang pambobomba ng hukbong dagat ay tumagal lamang ng kaunting bahagi ng hinihiling ng mga tagaplano at hindi rin ito naging epektibo laban sa mga matitibay na posisyon. Pagdating ng unang alon sa dalampasigan, halos buo pa rin ang depensa ng mga Aleman. Ito ang particular na sablay na idinisenyo ang B-1B para ayusin. Hindi hadlang ang ulap sa mga munisyong ginagabayan ng GPS. Hindi rin kailangang makita ng mga tripulante ang bunker. Kailangan lang nila ng koordinado mula sa pagpaplanong bago ang misyon laban sa mga posisyong kinunan ng litrato ng Allied Reconnaissance sa loob ng ilang buwan. Bawat posisyon sa Omaha ay may Viders grid reference. Bawat grid reference ay nagiging target. Sunod-sunod tinatamaan ng buon mula taas na parang palamuti lang ang German flak. Ang combat record ang naglalarawan ng aktwal na itsura nito. Sa Afghanistan, walong B-1B ay lumipad mula sa mga baseng 3,000 milya ang layo sa mga target nila, lumipad ng mahigit 16 na oras sa misyon. Nagpalipad-lipad sila sa itaas ng bakbakan sa Hindu Kush bilang lumilipad na artillery na madaling tawagin ng mga tropa. Walang ibang plataporma ang kasing husay nito. Kailangan ng mga fighter paulit-ulit mag-refuel para marating ang parehong lugar. Kulang ang B-52 sa bilis at siksik ng kargang dala ng B-1. Kahit mas mababa sa 10% ng interdiction sorties ang nilipad ng BON, ito ang naghulog ng mahigit 40% ng lahat ng bomba ng koalisyon sa unang 6 na buwan ng digmaan. Pinag-uusapan natin ang 3,000 JDAMs o halos 67% ng bawat precision-guided bomb na inihulog ng Estados Unidos sa buong panahong yon. Sa Iraq, ganon din ang nangyari. Ang BON ay lumipad sa mas mababa sa 1% ng sorties, pero nagpakawala ng 43% ng lahat ng precision-guided weapons. Isang bilang na parang imposibleng paniwalaan kahit ilang ulit basahin. Balik tayo sa Normandy, ilapat sa Omaha. Umaabot ng 5 milya ang dalampasigan. May depensibong network na nakasaklaw sa buong kahabaan nito na binubuo ng walawang konkreto artillery bunkers, 35 pillboxes anti-tank guns, mortar pits, naval warfare rocket launchers, machine gun nests at tank turrets. Magkakaugnay ang bawat posisyon at nakaabang sa waterline at labasan ng dalampasigan. Ang ilan dito ay matitibay na estrukturang dinisenyo para makaligtas sa pambobomba ng hukbong dagat at nagawa nila ito. Ang Bisabi ang may pinakamalaking kargang konbensyonal na armas sa lahat ng bomber ng US na kayang magdala ng hanggang 24 na 2,000 pound na JDAM o 48 na 500 pound na JDAM. Hindi sapat para tamaan ang bawat posisyon pero higit pa sa sapat para tamaan ang mga mahalaga. Ang 8 konkretong artillery bunkers, ang mga posisyon ng kanyon na sumasaklaw sa mga daanan, ang magkakaugnay na posisyon na ginawang mga kill zone, ang mga labasan ng Omaha. Noong 1944 kailangang labanan ng infantry pataas sa gitna ng direct fire para malinis ang mga yon. Sa senaryong ito, kailangan ng listahan ng mga target, plano ng pagkakasunod-sunod ng mga sandata at mga 40 minuto ng oras ng paglipad. WN62 kung saan ayon kay Gunner Heinrich Sieverloh sa kanyang memoir ay nagpaputok siya ng 13,500 bala sa mga landing craft ay nawala na bago pa bumaba ang unang rampa. Malinis na ang mga daanan. Ang magkakaugnay na mga larangan ng putok na naging dahilan kung bakit naging masaker ang Omaha ay wasak na. May isang hadlang na hindi nawawala. Hindi makakausap ng B1 ang iba nung 1,900 at 44 dahil sa radyo nitong gumagamit ng mga frequency na wala pa noon. Walang forward air controller sa tabing dagat. Walang paraan para makuha ang updated na target mula sa fleet o malaman agad kung alin sa mga posisyon ng aktibo kapag nasa tubig na ang landing craft. Kaya nitong sirain ang lahat sa pre-mission targeting map pero hindi ito kayang mag-improvise kapag walang radio contact sa hukbo. Mag-isa na ang mga lalaki sa sandaling bumaba ang rampa. Mahalaga pa rin ang resulta. Ang 1st Infantry Division ay napunta sa ibang dalampasigan. Hindi ito madali sa kahit anong paraan. Marami pa ring mina, hadlang at sundalong Aleman. Pero ang sistemang pamatay na ginawang paliguan ng dugo ang Omaha bago magsiyam ng umaga ay wala na. Mas naging posible ng B-1B na makaligtas ang unang mga alon ng pagsalakay sa dalampasigan. Sa Inglaterra, nakatanggap si Dave ng maganda ring pagsusuri sa kanyang ginawa. Bonus round. Malinis pa rin ang dalampasigan, umaga pa rin. Marami pang reserbang gasolina at sandata ang bone. Nakatitig sila sa flight computer, tahimik na masaya matapos baguhin ang takbo ng ikalawang digmaang pandaigdig bago magalmusal. Nagpatuloy silang lumipad. Dahil nakinig sila sa kasaysayan, alam nilang noong Hunyo 6, 1,900 at 44 wala si Hitler sa Berlin.
Nasa Berkshire ang lihim niyang pahingahan sa bundok sa itaas ng Berchtesgaden, Bavaria, 715 milya timog silangan ng Normandy. Natutulog siya at ayaw siyang gisingin ng mga tauhan dahil ayaw nilang makita ang masungit na Führer. Ang Berghof ay isang villa sa bundok, hindi bunker. Ang malawak na underground complex na ginagawa noong 1900 at 44 ay kasalukuyang itinatayo, ngunit di pa tapos. Halos nasa ibabaw ng lupa ang tirahan at kamangha-mangha ang arkitektura. Pero hindi ito ginawa para makaligtas sa direktang tama ng GBU-31 na inihulog mula sa eroplano na kahit noong 1900 at 44 ay walang sandata na kayang pabagsakin ito. Sapat ang abot ng vis-a-vis at gusto ng crew. Maliit lang itong paglihis, parang simpleng misyon. 715 milya papunta ron, ihulog ang mga armas sa target, 715 milya pabalik na Inglaterra. Hindi malalaman ni Dave hanggang sa makalapag sila. Kung kakayahan ng usapan, hindi mahirap target ang Berghof noong Hunyo 6, 1900 at 44 hindi na rin magigising si Führer mula sa mahabang tulog niya. Sa isang lugar sa Bavaria, isang litong-lito na staff sa umaga ang nakatayo sa labas ng nawasak na villa sa bundok, hawak ang tray ng tsa na may tinapay at marmalade, nag-iisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Maaring makauwi ang mga lalaki bago magpasko. Sa senaryong sinuwerte ang tama, parang bunutan ng barya ang kalalabasan, depende sa kalidad ng intelihensya. Kung tama ang tutok, babagsak ang tugon ng German Armored sa kritikal na sandali. Kung mali, ang BISA ay nagwasak lang ng ilang bakanteng gusali sa kanayunan ng France na may pambihirang katumpakan. Sa mga katawa-tawang senaryo, may dairy farm na mawawasak ng walang dahilan at magkakaroon ng magandang kwento ang U-boat crew. Sa Berchtesgaden Milk Run, ang senaryong gumagana lang sa pinakamakitid na pakahulugang militar ay nagbubukas ng mga implikasyon sa time travel na hindi kayang himayin ng production team. Sa Omaha Beach Clearance, sa di kaakit-akit, pinagplanuhan at methodikal na senaryong yon, nagawa ng isang eroplano ang hindi nagawa ng daan-daan. Ang pinakamapanganib na bahagi ng Atlantic Wall ay nawalan ng bisa bago pa ibaba ng unang landing craft ang rampa nito. Karamihan sa mga lalaking inaasang mamamatay doon ay hindi naman namatay. Hindi imbento na makabagong digmaan ng pagkawasak, pero ginawa nitong industrialisado ang katiyakan na siyang nawala nung umaga ng Hunyo 6. Ano kaya ang mangyayari kung magpadala tayo ng mas garapal na bagay kaysa B-isabi sa nakaraan na walang patakaran at walang Dave? Panurin ng paano kung isang B-2 bomber ang nag-time travel papuntang Alemanya nung ikalawang digmaang pandigdig o i-click mo na lang ang video na ito.